So ayun mga pre ano, magbigay lang po tayo ng, kaunting reaksyon lang about po dito kay, Beyonce 'no. Kasi kung naalala niyo, nagpa-NBI, nagpa-Tulfo, and then, magkikita-kita po sila sa barangay. Pero may isang video po dito ni Val Santos Matubang na atin pong, papanoorin. Short clip lang po ito mga pre ano, pero atin pong, bigyan ng reaksyon. Kung kayo po yung tatanungin mga pre, ano sa tingin niyo? Si Beyonce ba ay seryoso sa kanyang mga ginagawa? O baka naman may nagsusulsol sa kanya kaya ginagawa niya ito? Kasi kung hindi niya gagawin baka matigil yung sustento ng sponsors. Baka gano'n. Posible pong gano'n 'yun. Kasi kung i-a-analyze po natin yung sitwasyon, hindi po talaga siya ako, para lang sa akin, hindi po siya seryoso sa kanyang ginagawa. Yung pupunta ka sa tulpo, nagpatulpo ka. And then, sa pangalawang patulpo naman, parang aayaw ka na, 'di ba? Sasabihin mo pa sa Rapid Tulpo, "Last na sana ito, ayoko ng ano, magpa-video." Alam mo yung feeling gold ka, 'di ba? Ikaw na hindi mo inisip kung may utak ka, dapat in-analyze mo muna. "Uy, teka lang, ako yung lumapit dito, eh." 'Di ba? Ikaw yung lumapit, eh, tapos ngayon sasabihin mo ayaw mo na, 'di ba? So, ang pangit nun sa parte ng Rapi Tulfo 'no, in action. Pangit, nagmukha kang tanga dun, nagmukha kang baliw dun, 'di ba? Alam mo yung normal naman yung mukha mo, normal naman yung yung katawan mo, pero yung utak mo hindi nag-mature, 'di ba? Bakit parang isip bata ito si Beyonce, anong nangyari, 'di ba? Anong nangyari? Sabi mo gusto mo mabura yung video, may proseso. Gusto mong masolusyunan, may proseso. Gusto mong tigilan ka sa social media, pero anong ginawa mo? Nagpatulpo ka, lalong umingay. Yun pala yung purpose mo, tigilan ka. Eh, nung nagpatulpo ka, lalong umingay. Gumawa ka pa ng sarili mong channel. Eh, hindi naman po masamang gumawa ng sariling channel. Pero kasi, sabi mo, gusto mo ng katahimikan. Kasi dito sa social media, walang katahimikan dito. Hmm. Yun ang totoo. Eh, nakakahiya itong si Beyonce 'no, ang babaw mag-isip, malabnaw mag-isip, 'di ba? O baka naman nagpapagamit ka lang. Siyempre kailangan mong gawin kasi may sustento, posible pong gano'n, Hmm. Ano sa tingin niyo? Tapos ngayon eto na, baranggayan na, 'di ba? Nung magbabaranggayan na, ano na, Beyonce gusto mo pang masolusyunan yung problema mo, hindi? Kasi ginawa mo na lahat, eh, 'di ba? Ginawa mo na lahat. May video po tayo, panoorin po natin ito. Oh, ito po yung sabi ni Bal Santos Matubang sa videong ito. 2:00 na po. Wala si Anong oras? 2:00 na po. Wala si Jansen. Si Kapitan no. Kap, salamat ha. Mawi na rin po kami kasi magano kami dito mga 2:00 na, you know. Hmm. 2:00 na po. Wala man si Jansen. So doon talaga may sumipot, may hindi sisipot. Normal man yan sa buhay. Salamat na buhay, God bless. Ngayon, bakit hindi sumipot si Beyonce? Bakit? Kasi kung talagang may pinaglalaban ka, kung talagang aping-api ka, dapat nagpapakita ka. Dapat ilalaban mo talaga yan, 'di ba? Kung talagang nasa katotohanan ka, wala kang dapat ikahiya o ikatakot. Hmm. Pero bakit wala ka? Bakit di ka nagpakita, Beyonce? Ano, hiyang-hiya ka na sa kakapalan ng mukha mo? Hiyang-hiya ka na sa mga pinaggagawa mong katarantaduhan at katangahan mo? Ha? Wala ka ng mukhang maipakita? Isa lang po yung ibig sabihin niya, 'pag hindi ka nagpakita, ibig sabihin, guilty ka. 'Di ba? Guilty ka. Dapat sumipot ka. Oh, anong iisipin ng mga taga-suporta mo? Sasabihin 'di ba? Eh, sabi ng mga taga-suporta mo, oh, ilaban mo lang po kung ano yung katotohanan, Beyonce. Mahal na mahal ka namin.
'Di ba? Mahal na mahal ka nila Beyonce, oh, ba't di mo nilaban? Nasa katotohanan ka, 'di ba? Si Bal Santos Matubang nag-aantay sa'yo. Nangyari sa'yo? Ha? Kinain mo na yung sarili mong suka. 'Pag hindi ka nagpakita, isa lang ibig sabihin niyan, guilty ka sa paningin ng mga tao. Ang pagtakas kasi sa problema na kinreate mo, sign of guilt 'yan. Yung puwedeng takasan 'yan, dapat harapin mo 'yan, 'di ba? Wala 'to si Beyonce, alam mo yung tingin ko sa'yo, isa kang ano, uto-uto. Oo, uto-uto ka Beyonce, 'di mo ginamitan ito. Okey na sana yung ang purpose mo lang is, alam mo yon, magpa-NBI ka para idaan sa tamang proseso, tapos mabura yung video kasi ilalaban mo yun, eh. Magfa-file ka ng kaso para lang mabura yung video, ilalaban mo talaga yon. Pero posibleng matalo ka, posibleng hindi kasi malakas din yung laban ni Kalingap Rab kasi property niya yun, eh, at nag-agree ka na masali ka sa video na yun tapos ngayon nagkalabuan, gusto mo patanggal. Okey na sana yung nagpa-NBI ka. 'Di ba? Ang kaso, nagpatulpo ka pa at ngayon inanalyze ko po yung sitwasyon, ang purpose po niyang si Beyonce kaya nagpatulfo, para ipahiya ang Kalingap. Yun yung nakikita ko diyan. Akala nila 'pag nasa tulpo sila, sila yung bida. Akala nila 'pag nasa tulpo sila, sila yung tama. Pero teka lang, ija-judge ka ng tao. Makikita ng tao kung ano't ano ang iyong, kulay, 'di ba? Ayun na nga, na-judge ka na. Nagpatulpo ka, ikaw yung nauna. Nung sumunod si Bal Santos Matubang, nagpakumbaba naman yung tao, naghingi pa nga ng sorry, 'di ba? Tapos ikaw ngayon yung napahiya. Oh, ikaw ngayon yung napahiya, Beyonce. Ikaw nagpatulpo, pinahiya mo yung sarili mo. Kaya yung reaksyon mo, wag ka ng samahan. Okay? Wag ka ng samahan sa ng rapid tulpo in action. Parang ayaw mo nang makita yung pagmumukha mo sa video nila, sa live nila, 'di ba? Parang yun yung pagkakaintindi ko diyan. Oh. Eh pangit nun sa side ng rapid tulpo in action. Ang pangit nun. So, doon sa pagtanggi mo na ayaw mo na, isa lang ibig kong sabihin diyan, hindi ka seryoso sa ginagawa mo. Hindi ka seryoso sa sumbong mo. Kasi malamang sa malamang dahil uto-uto ka nga, ay may nag-utos, merong nasa likod mo. Hindi ka lang makatanggi kasi posibleng sila yung nagsusupply sa'yo ng dog food. Oh, da? Sarap-sarap ng dog food, ano? Dog food lang pala katapat mo. Kasi nga pag tatanggi ka sa mga yan, alam mo naman yung ibang sponsors, di ko sinasabing ganun nga yung nangyari, Beyonce, pero sabi ko dito is posible na ganun nga. Okay? Kasi pag tumanggi ka sa mga sponsor na yan, di naman po lahat ganun yung ugali, no? Pag tumanggi ka, eh, wala ka na, ligwa ka na, puyo ka na. Diba? Hawa ka nila sa leg, eh. Posibleng ganun, eh. Oo. Oh, 'di ba? Tama naman ako. Pang dog food lang pala, eh. So ngayon, sa buong mundo, Beyonce, ikaw yung nagmukhang tanga, ikaw yung napahiya, 'di ba? Nakakatulog ka pa ba? Kasi posible pong si Beyonce nagamit din ng sponsor. Dikta-diktahan si Beyonce, susunod naman si Beyonce, pati pamilya niya. Kasi nga, posibleng may supply ng dog food, eh, susunod ang pamilya. Yeah? Sunod-sunuran na lang. Oh, kasi yung sponsor, baka may galit sa Kalingap, gustong pabagsakin yung Kalingap, ginamit si Beyonce, posible pong ganun. 'Di ba? Pero nakakahiya yun. Si Bal Santos Matubang, marami din naman pagkakamali, pero maling-mali ka sa ginawa mo, Beyonce. 'Di ba? Ewan ko lang kung may mukha ka pang maipapakita ngayon.
Kasi kung ako, makakaharap kita, makita kita, magkasalubong tayo, matatawa na lang ako sa'yo. 'Di ba? Promise, matatawa ako. Hmm. Hindi dahil sa natutuwa ako sa'yo, kundi dahil nakakatawa yung mga ginagawa mo. Yung mga ginagawa mong hakbang. Ginagawa mong uto-uto yung sarili mo. 'Di ba? Sasabihin mo pa, manyakis si Edo. Edo, manyakis yan. Dinala ako sa liblib na lugar. Pero teka lang ha. Hindi kasi porket babae ka nagsabi ka ng ganyan, tama ka na. Hindi. Kailangan pa rin natin ng ebidensya. Anong ginawa sa'yo sa liblib na lugar? Bakit ka sumama doon? Asan yung ebidensya? Diba? Ebidensya lang naman hinahanap natin at tara, kampihan ka ng tao. Pero kung wala, cyber libel yan. Alam mo ba? Na kahit totoo, eto kung legal yung pagbabasihan natin hindi ito opinion. Kahit totoo yung ginawa sa'yo na dinala ka sa liblib na lugar, tapos nagsalita ka sa social media, kinalat mo yung pangalan na si Edo nga yung gumawa, kung wala kang ebidensya, mababaliktad ka pa. Cyber libel ang tawag dyan. Take note, kahit totoo yung nangyari doon. Diba? Kahit totoo na dinala ka sa liblib na lugar. Kung wala ka pa rin ebidensya, tapos pinagsigawan mo na sa buong mundo na ganun nga si Edo, tapos wala kang ebidensya, yari ka. Hindi ka nag-iisip. Hindi mo ginamitan dito. Kaya kung ako po kay Edo, dapat magsampa ng kaso yan Diba? Kasi hindi basta-basta yung ginawa nila kay Edo. Damay-damay po yan. Pati yung mga reactors ni Beyonce. Na yung si Regine yun, malay ba natin? Baka isang araw, malaman natin, makita natin sa mga vlogs nila, Edo, nagsampa ng kaso kay Beyonce. At, Regine, patay. Malay ba natin, mangyari yun? Kasi, ina-analyze ko po talaga, lugi po si Edo. Hindi po nagsasalita yung tao. Pwede mo namang idaan sa legal kung nangyari talaga yan. Pero, hindi mo na kailangan ipagsigawan sa buong mundo. Lalo na't kung wala kang ebidensya. Diba? Kahit nga may ebidensya ka, bawal mo pa rin i-post yan. Diba? Kasi hindi naman, hindi ka makakuha ng hustisya sa Facebook, sa YouTube. Wala pong hustisya dyan. Dalhin mo sa korte yan. Diba? Kaya ganun po. Hindi lang ni, talaga pinag-isipan, ni Beyonce, no? Talagang, siya, yung malabnaw mag-isip. Malabo yung utak. Diba? Akala niya siguro, ganun-ganun na lang. Diba? Pero pag batas yung pag-uusapan natin, kung talagang siseryosuhin ka ng mga taong winalang hiya mo, nako, mauudlo talaga yung, alam mo yung yung pagtira mo sa bago mong bahay. Hindi ka na matitira dyan. Doon ka na sa rehas talaga. Pag napatunayang guilty ka. Diba? Ganun lang po yun mga pre. Diba? Wala Hindi na po nagpakita si Beyonce sa barangay. Ulitin ko, di po siya nagpakita. Ang pagtakas po sa problema, pag-iwas sa problema, isa lang ibig sabihin yan. Sign of guilt yan. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong explain dyan. Kaya, Beyonce, tandaan mo, yung may sponsor na nanunulsul sa'yo kung meron man, ginagamit ka lang ng mga yan. Diba? Ginagamit ka lang para makaganti sa ibang tao. Ganun yun. Diba? Akala mo, mahal na mahal ka nila. Akala mo, sasabihin nila, walang iwanan, nandito kami palagi sa tabi mo. Walang ganun. Kaya lang sila nandyan ngayon dahil manggagamit mga hinayupak na yan. At nagpapagamit ka naman. Ikaw ang kawawa dyan. Pahiyang-pahiya ka na, diba? Nagpatulpo ka. Pahiyang-pahiya ka na sa sarili mo. Kumustahin mo yung mga nanunulsul sa'yo.
Sarap buhay nun, tumatawa lang. Bakit? Nagamit ka eh. Ha? Kaya mag-isip-isip ka kung may isip ka. So anyway, yun lang naman yung ating video mga pre. Hindi ko na po papahabain pa yung ating reaction video. Pero syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. Ayan, at may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. Like, share, subscribe po. Ayan ha, syempre, follow nyo na po yung ating mga social media accounts. Ayan. Ayan ha, para dyan po tayo palagi magkita-kita. Oo. Diyan po tayo palagi, malay natin, pag nag-live ako dyan, at least masya-shoutout ko kayo kung naka-follow kayo, di ba? Ganun lang po. So, ayun lang mga pre, magkita-kita po sa susunod na video. Ingat po lahat. Magandang araw po.